Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Deorden at binati ang kanyang matandang kaibigang si Pab Ilsa ng komportable sa gitna ng wasak na lupain. Inasar pa niya na kumpara noong huli silang nagkita. Tila may nadagdag na naman sa mga natanggal ng ngipin ni Pab Ilsa. Nang marinig yun, napabuntong hininga na lamang si Pab Ilsa nang may inis at sarkastikong sagot na totoong ang halimaw si Deorden, mahigit 100 taon na pero nakakainis pa rin ang kasiglahan. Matapos ang bati, dumiretso na si Deorden sa punto. Nagtataka siya kung bakit may tulad ni Pab Ilsa na magpapakita sa liblib na lugar na ito. Agad na sumagot si Pab Ilsa na maraming scavenger ang nagpapakita sa paligid kamakailan. Sa pagbanggit ng mga scavenger, ngumisi si Deorden at tinuyo si Pab Ilsa sa pag-aaksaya ng napakaraming taon ng kanyang buhay para lamang tumakas sa mga taong hamak na yun. Mahinahong sumagot si Pab Ilsa na kumikilos siya ng may karunungan, hindi tulad ng hangal kagaya mo. Hindi mapigil ni Zion na pagpawisan habang nakatingin sa dalawang matanda. Naisip niya na sa normal na sitwasyon, humihina ang tao habang tumatanda, ngunit ang dalawang ito ay nakakatakot ang lakas. Ayaw nang makipagtalo pa ni Pab Ilsa, ipinatong niya ang kamay sa kanyang bibig at sumipol ng malakas. Kagad, mula sa ilalim ng makapal na alikabok at buhangin, isang malaking madilim na hugis ang nagsimulang bumangon, yumanig ang buong disyerto. Sa hudyat, dahan-daang ibinaba ng halimaw na Archelan ang ulo nito, at ang tatlong figura ay biglang nagmukhang maliliit sa harap ng higanteng nilalang. Tumingala si Zion at lubos na naumid sa karangyan ng Archelan. Ang kabibi nito ay parang isang bundok. Lumipat ang grupo patungo sa paanan ng napakalaking bangin, at mariing utos ni Deorden sa lahat na magpatuloy ng walang pag-aalinlangan. Tahimik na sumunod si Zion sa likuran, puno ng pag-aalala. Unti-unti niyang naramdaman ang misteryo ng mundong ito sa ilalim ng lupa, kung saan tila baligtad ang karaniwang mga alituntunin. Nakatayo sa harap ng isang higanting mata ng Archelan, sinabi ni Zion sa sarili na pinakamabuting manahimik at huwag nang gumalaw dito. Tumingin si Pab Ilsa kay Zion, pagkatapos ay tinanong si Deorden kung sino ang batang yon, dahil hindi pa niya ito nakita noon. Nagtaka siya kung isa ba ito sa kanyang mga nasasakupan. Hinawakan ni Deorden si Zion sa kwelyo at binuhat siya na parang supot ng basura. Walang bahala niyang sagot na nangongolekta lang siya ng basura upang protektahan ang kapaligiran. Nang marinig ang sarkastikong sagot na yun, napangiting pait na lamang si Pab Ilsa. Hindi niya inaasahan na ang tulad ni Deorden ay may kasama ng bata sa mga araw na ito. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, napag-isip-isip ni Pab Ilsa na tila masyadong nagbabago ang mundo. Ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalala para sa hinaharap habang dumadaan sila sa malaking tarangkahan. Muling napanganga si Zion sa pagkamangha. Ang tanawin sa harapan niya ay higit na lumampas sa imahinasyon ng isang batang lumaki sa apocalypse tulad niya. Sa harap ni Zion ay nagunat ang isang malawak na lungsod na may maningning na liwanag at abalang kapaligiran. Hindi siya makapaniwala na may ganitong kagandahang lugar sa nakamamatay na disyerto. Maikling ipinaliwanag ni Deorden na ito ang Tribong Mott. Blankong tanong ni Zion, "Tribo, ibig bang sabihin lahat sila ay magkadugo?" Tumango si Deorden, sinabing lahat sila ay mga inapo ni Pab Ilsa, mga hanggal na laging naniniwala na sila ang pinili. Ngunit sa totoo lang, kung wala ang Archelan, wala silang kwenta. Napasanggal si Pab Ilsa nang masaktan ang kanyang dignidad. Habang naglalakad, sarkastikong sagot ng matanda, tinanong niya kung ano ang alam ni Deorden tungkol sa kanyang tribo upang magsalita ng ganyan katapang. Tahimik na nakinig si Zion habang patuloy na kinukutya ni Deorden ang mga taong itinuturing niyang walang silbi. Nagtaka pa siya kung sila ba ay pababayaan kapag namatay si Pab Ilsa. Bamantong hininga si Pab Ilsa, ayaw nang ipagpatuloy ang walang saysay na pagtatalo. Malamig niyang sinabing iwan na muna ang mga bagay na iyon para sa huli, dahil may mas mahalagang bagay ngayon. Isang kalabog ang narinig ng isandal ni Deorden ang kanyang mga paa sa mesa sa marangyang opisina ni Pab Ilsa. Ang labis niyang pagiging komportable ay nagdulot ng kakaibang atmosfera. Umupo si Pab Ilsa at hiniling na makita muna ang mga paninda bago ipagpatuloy ang usapan. Ngumisi si Deorden at sumagot, "Bahala ka." Iniabot ni Deorden ang kanyang kamay at isang itim na spatial swirl ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ang kapangyarihan ng subspace, isang imbaka na magagamit lamang ng mga may espesyal na kakayahan. Sa isang iglap, isang napakalaking bundok ng kayamanan ang bumuhos mula sa kawalan, ginto, hiyas, sinaunang sandata,
at maging ang mga bangkay ng mataas na antas na halimaw ay nahulog sa sahig na parang ulan ng liwanag. Tinitigan ni Zion ang tambak ng mga nasamsam ng may pagkabigla. Nagtaka siya kung ilang tao na kaya ang napatay ni Deyordan upang makalakam ng ganito karami. Bumitaw si Deyordan ng malamig na tawa at nagbigay ng nakakatakot na banta, na aniya balang araw ay mapapabilang din si Zion sa listahang yun. Ngunit imbes na matakot, nagtanong si Zion nang may pag-usisa kung siya ba ay isang mage at kung saan ang galing ang tambak na yun. Nainis si Deyordan at sinabing hindi niya akalain na magsasama siya ng isang tulad niyang hindi man lang alam kung ano ang storage space. Samantala, sinimulan na ni Pab Ilsa na suriin ang isang lilang hiyas. Galit na sigaw ni Zion na ang gusto lang naman niya ay isang paliwanag at hindi kailangan ng ganyang bastos na usapan. Agad na sumagot si Deyordan, "Ano, may ganito pala itong batang ito, matapang mong sumagot sa akin." Hindi pinansin ni Pab Ilsa ang pagtatalo ng dalawa. Sinuri niya ang mga bagay-bagay, at bulong na ang bawat piraso ay bihirang dekalidad na bagay. Pinutol ni Deyordan ang papuri at hiniling na laktawan na ang mga seremonya. Diretso niyang tanong kung magkano ang balak ni Pab Ilsa na bayaran siya. Nag-alok si Pab Ilsa na magbayad gamit ang mana stones, ngunit biglang hinawakan ni Deyordan ang hilt ng kanyang espada ng may malamig na ekspresyon. Nang makita ang tensyon, agad na kumaway si Pab Ilsa upang ipaliwanag na nagbibiro lamang siya. Pinyunas niya ang kanyang pawis at nagreklamo na wala talagang sense of humor si Deyordan. Mahinahong humigop ng tubig si Deyordan at pagkatapos ay sinimulang alista ang kanyang nais na kapalit. Una ay isang cuirass na nilikha mula sa bangkay ng isang wolf ant queen. Ang hiling na yun ay nagpahinto kay Pab Ilsa saglit. Hindi ito ordinaryong bagay, kinakailangan nito ng napakataas na antas ng forging techniques na tanging ang tribong mat lamang ang may kakayahan. Ngunit hindi tumigil si Deyordan doon, humiling din siya ng isang high-grade special tool. Nagulat na tanong ni Pab Ilsa kung para saan kailangan ni Deyordan ang armor. Dahil malinaw na marami na siyang pag-aaring katulad nito at hindi siya kinukulang ng space storage items, malamig na sagot ni Deyordan, "Hindi para sa akin ang mga yun." Biglang hinawakan ni Deyordan ang ulo ni Zion at itinulak siya na parang nagpapakita ng isang bagay. Ipinahayag niya na ang mga bagay ay hindi para sa kanya kundi para sa idiot na yun gamitin. Nagbago ang ekspresyon ni Pab Ilsa, tiningnan niya si Zion nang may pagtataka. Nagtataka kung bakit siya ginagalawan ni Deyordan ng ganun kahusay. Naisip ni Pab Ilsa na kung ang isang mayabang na tulad ni Deyordan ay maingat na naghahanda ng kagamitan, tiyak na napakahalaga ng batang ito. Pagkatapos, tumayo si Pab Ilsa, lumingon sa pinto, at malakas na tinawag ang kanyang apo na si Kaylee upang italaga ang gawain ng paggawa ng kagamitan para kay Zion. Kaagad pagkatapos, nagsimulang bumukas ang mabigat na metal na pinto, hudyat na may pumapasok, na natiling nakatayo sina Deyordan at Zion, hindi alam kung sino ang lilito. Biglang nag-freeze si Zion, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat nang makita ang papalapit na figura. Isang pares ng balingkinitang binti at kakaibang gear ang lumitaw sa ilalim ng mga ilaw. Nagsalita ang may-ari ng puwit na yon. "Tawag ako ng lolo, para saan niya ako kailangan?" Nanatiling tulala si Zion ng ilang segundo sa kakaibang anyo ng dalaga. Naisip niya, ang ganda niya talaga. Ang babaeng may goggle sa kanyang ulo ay si Kaylee. Tumango si Pab Ilsa at tinanong si Kaylee kung nasa kanya pa ba ang special bracelet na minsan niyang ginawa. Ipinatong ng enchanter ang kanyang kamay sa kanyang labi, nag-isip, at sinabing wala na sa kanya ang bracelet na yon. Sa halip, may hawak siyang isang glove na lubos na na-enhance. Biglang nagsalita si Pab Ilsa, hinihiling kay Kaylee na ibigay ang mahalagang glove kay Zion. Ang pahayag ay ikinagulat ni Kaylee sa biglaang desisyon. Napalakas ang tawa ni Deyordan sa tuwa. Nagulat siyang makita na ang babaeng dati niyang kilala ay naging isang tunay na enchanter. Awkward na yumuko si Kaylee at sinabing natutuwa siyang makita muli si Deyordan. Ngumisi si Deyordan nang may pagmamalaki at sinabing ang enchanter ay sobrang bihirang klase. Kahit sa Neo Soul, hindi ito karaniwan. Bilang apo ni Pab Ilsa, totoong may talento si Kaylee. Sagot ni Kaylee nang nanginginig at awkward. Tila labis pa rin siyang natatakot sa presensya ni Deyordan. Nang makita ang kanyang apong hindi komportable, sinabi ni Pab Ilsa na maaari na siyang lumabas. Ipinaalala rin niya kay Kaylee na sabihan si Noel na maghanda sa paggawa ng cuirass. Napabuntong hininga si Kaylee at kinawayan si Zion na sumunod. Masayang tumakbo si Zion kasunod niya. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa excitement dahil sa bagong kagamitan. Tahimik na pinanood ni Deyordan at Pab Ilsa ang dalawang bata na umalis. Bawat isa ay nalulung sa kani-kanilang iniisip tungkol sa hindi tiyak na hinaharap. Inakay ni Kaylee si Zion sa masisikip na lansangan ng Archelon.
Dahan-daang sumunod si Zion, namamangha pa rin sa malalaking arkitektura at masiglang abala ng lugar. Bigla siyang lumingon ni Kaylee nang may hinala at nagtanong, "Ano ang relasyon mo sa halimaw na yun?" Mahinahong sagot ni Zion, "Halimaw, ibig mong sabihin ang matandang yun?" Ipinaliwanag niya na nagkataon lang na nakasalamuhan niya si Deorden at kinaladkada lang siya kung saan-saan. Nang marinig yun, sumigaw si Kaylee sa takot. Hindi siya makapaniwala na nakaligtas si Zion sa pakikipagtagpo sa isang nakakatakot na tulad ni Deorden, at pinanatili pa siya nito. Sa isip ni Kaylee, si Deorden ay isang tunay na demonyo, pumupunit ng laman ng halimaw gamit ang kanyang mga kamay. Napagtanto ni Zion na malinaw na siya ay psychologically haunted ng matanda. Seryosong binalaan ni Kaylee si Zion na maging lubhang maingat, dahil si Deorden ay isang halimaw sa anyong tao. Pumayag si Zion sa isang buntong hininga, dahil alam na alam niya yon. Tumigil sila sa harap ng isang malaking pinto patungo sa sekretong workshop ni Kaylee. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. Proud nang umiti si Kaylee at ipinakilala ito bilang kanyang workshop. Siya ay isang bihasang enchanter. Itinulak niya ang pinto at sinabihan si Zion na maghanda, dahil lahat ng nasa loob ay mga obra maestra. Lubos na naumid si Zion sa tanawin sa loob ng workshop. Isang malawak na kayamanan ang nasa harapan ni Zion. Ipinagmalaki ni Kaylee ang kanyang baba at sinabing karamihan sa mga bagay dito ay gawa ng kanyang sariling kamay, maliban sa ilang kinuha mula sa dungeons. Marahang niyakap ni Kaylee ang minamahal na glove ng may pagmamalaki. Ipinakilala niya ito bilang isang obra maestra na ginawa mula sa steel starfish bone at adamantium. Taglay nito ang napakabihirang self-repairing ability. Nagpatuloy si Kaylee na ang piraso ay pinagkalooban ng fire element. Kapag pinagsama sa tamang bagay, maaari itong maging isang napakalakas na sandata. Hindi makapaniwala si Zion sa kanyang swerte at nagtanong kung talagang matatanggap niya ang bagay. Inakbayan ni Kaylee ang kanyang mga braso at sinabing nagdesisyon na ang kanyang lolo. Wala siyang magagawa, pero seryoso pa rin niyang binalaan na ang elemental stone ay isang beses lang pwedeng ilagay at hindi na kailanman matatanggal, kaya dapat siyang mag-isip ng mabuti. Nakangiting pasasalamat ni Zion sa mahusay na machinist. Inabot ni Zion ang kanyang kamay upang kunin ang bagay, ngunit tumanggi si Kaylee na bitawan ito, at naging awkward ang atmosfera. Nang makitang nagbago ang isip ni Kaylee, sinimula ni Zion na hilahin ng malakas ang glove. Ngunit hindi pa rin ito binitawan ni Kaylee, kaagad na nagkaroon ng komikal na patintero. Si Zion ay kinakaladkad sa sahig ni Kaylee, umiiyak niyang iginiit na hindi niya ibibigay ang kanyang mahalagang anak, ang kanyang likha, sa isang estranghero. Kaladkad si Zion ngunit mahigpit pa ring nakakapit sa bagay. Galit na sigaw, "Ano pa bang gusto mo?" Pagkatapos ng pakikibaka, sa wakas ay nahila ni Zion ang glove at tumakbo palayo na may pansamantalang ngisi ng tagumpay. Pabiro niyang sigaw na sa kanya na ngayon ang bagay. Biglang isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong workshop. Bumagsak ang alikabok mula sa kisame sa lahat ng dako. Hudyat na may mali. Agad na tumigil si Zion at nag-alalang tanong kung si Kaylee ba ang may kagagawan nito habang sinusubukang bawiin ang bagay. Ang mukha ni Kaylee ay namutla sa takot. Sumigaw si Kaylee sa desperasyon nang marealize na ito ay alarma ng lungsod ng Archelan. Iginiit niyang ang mga bastardong iyon ay dumating upang salakayin ang lungsod. Lubhang nagpanik si Zion sa biglaang sitwasyon. Paulit-ulit niyang tanong kung sino ang mga taong iyon na labis na ikinatakot ni Kaylee. Samantala, narinig din ni Deorden at Pab Ilsa ang pagkabigla. Hindi tulad ng pagpanik ng mga bata, ang dalawang matanda ay nanatiling kakaibang kalmado na parang masyado na silang pamilyar sa mga ganitong pangyayari. Pumikit si Pab Ilsa, ang kanyang karaniwang kalmado ay napalitan ng kaunting inis. Napasulyap siya sa malayo, mahinang bulong tungkol sa patuloy na pagsunod ng mga bagong dating mula sa ibabaw sa kabila ng maalikabok na disyerto. Ang mga scavenger ay sumakay sa mga armored beasts at sumugod patungo sa Archelan. Ang pagdating ng malupit na puwersang ito ay nagtapos sa maikling kapayapaan ng lungsod at minarkahan ang simula ng isang nakamamatay na labanan na darating.